Para sa ating pangangaral ngayong hapon, tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng Ebanghelyo ayon kay Juan. Tayo ay nasa pagtatapos ng 3 kabanata. Ang ating babasahin ay mula talatang 31 hanggang talatang 36. John chapter 3, verse 31 to 36. Hayaan niyong basahin ko ito ayon sa salin sa Tagalog. Pakinggan ninyo ang salita ng Diyos. Siya na nanggaling sa itaas ay mataas sa lahat. Siya na mula sa lupa ay kabilang sa lupa at nagsasalita ng ayon sa lupa. Siya na mula sa langit ay mataas sa lahat. Nagpatotoo siya sa kanyang nakita at narinig, ngunit walang tumatanggap ng kanyang patotoo. Ang tumatanggap ng kanyang patotoo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo. Sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Sapagkat ibinibigay niya ang Espiritu nang hindi ito sinusukat. Iniibig ng Ama ang Anak at inilagay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan, subalit ang hindi sumusunod sa Anak ay hindi makakakita ng buhay. Sa halip, ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Merong kasabihan sa Ingles na taking matters into your own hands. Ito ay ginagamit kapag ang nais nating ipinta ay isang tao na hindi na makapagtiwala sa iba, hindi nila maipaubaya doon sa mga dapat nagagawa nito yung kailangang gawin, kaya siya na ang gagawa. Madalas itong ginagamit na sa konteksto ng paghihiganti. Kapag ang isang tao ay naging biktima ng isang krimen, halimbawa ang kanyang mahal sa buhay ay naging biktima ng krimen, at hindi kumikilos ng tama ang mga pulis, ang sistema ng batas, kaya't ang ginagawa ng tao ay siya ang maghihiganti sa kanyang sarili. At ito ang tinatawag nga na taking matters into one's own hands. Sa Tagalog, hinanap ko kung anong pinakakatumbas nito na salita. Ang sinabi ng Google ay hawakan sa liig. O sabi daw ay kapag hinawakan mo sa liig ang sitwasyon, ibig sabihin ikaw yung gusto mo nasa iyo ang control. Minsan din ang isa pang sigurong expression sa Tagalog ay hawakan mo ang sitwasyon. Ibig sabihin, ganun nga na sa iyo, sa sarili mong kamay, sa sarili mong sikap, ka magtitiwala, hindi mo ito ipapaubaya sa iba. Dahil ang maaari mo lang pagkatiwalaan ay ang iyong sarili. Maaari nating maunawaan na ganito ang tunay na problema ng mundo. Ang mundo na hindi tumatanggap kay Hesukristo bilang tagapagligtas, ang mga tumatanggi na tanggapin ang alok na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang mula sa biyaya lamang kay Hesukristo lamang. Isang napakadakilang biyaya, isang napakadaling makuha na biyaya, ngunit ayaw pa rin tanggapin. Ano ang nangyayari sa mundo na bakit itong napakagandang pangako ay hindi pinaniniwalaan at hindi tinatanggap? Ang pagkakasabi dito sa talata na ating binasa, mga salita ni Juan na mukhang binibigyan niya ng summary lahat yung pangyayari ng pag-usapan ni John the Baptist, ni Nicodemo, ni Jesus at ng mga alagad ni John the Baptist. Binibigyan niya ng summary ang lahat ng mga pangyayaring ito at ito ang kanyang mga nakita. Ang kanyang pagpapaliwanag sa problema ng mundo ay maaaring makitang nilagay niya doon sa mga salitang hindi nila tinatanggap o they do not receive yung si Jesus
yung kanyang patotoo. Hindi nila ito tinatanggap. Mula pa ito sa John chapter 1, nakikita na natin na ito ang sinasabi ni Juan na malaking problema ng mundo. Si Jesus, the Word, ang pagpapakilala ni John sa John chapter 1, the Word, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At He was in the beginning with God, and without Him was not made anything that was made. Gayunpaman, bagamat sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay, ang sabi ni Juan doon din sa kabanatang iyon, although the world was made through Him, yet the world did not know Him. Nandun na siya sa mundo, dumating na siya bilang tunay na ilaw, and He came to His own, but His own people did not receive Him. Hindi siya tinatanggap. At dito ang pagkakasuma ni Juan ay sinimulan niya na i-describe si Jesus bilang siya na nanggaling sa taas. Gagamitin din niya ang pagpapaliwanag na si Jesus ay nanggaling sa langit at ang kanyang mga salita ay mismong mga salita ng Diyos. Ang kanyang patotoo ay hindi haka-haka o kanyang imbento, kundi kanyang mga nakita't narinig mula sa langit. Ngunit ang lahat ng kanyang siya bilang tagapagligtas, siya at ang kanyang patotoo mula sa langit ay hindi tinatanggap ng mundo. At ito nga ang pinaka-problema at maaari natin itong maunawaan na ang hindi nila pagtanggap ay ang kanilang kawalan ng kakayanan na bitawan ang sarili nilang lakas. Hindi nila maipaubaya, hindi nila maipagkatiwala ang kaligtasan sa iba. Ang kanilang buhay, tingin nila ay dapat nasa kanilang sariling kamay. Kaya kahit na iabot na sa kanila ang tagapagligtas, lumabas si John the Baptist at sabihin sa kanila, ito ang Lamb of God who will take away the sins of the world. Ito ang mag-aalis ng lahat ng inyong kasalanan. At ano ang, bakit hindi ito tinatanggap ng mga tao? Minsan, maaaring mapunta tayo doon sa masyadong madaling judgmental na conclusion na kaya ang mga hindi tumatanggap kay Jesus ay nananatiling ayaw pumunta kay Jesus ay dahil lamang humaling na humaling sila sa kanilang kasalanan. Dahil nga si Jesus ay tagapagtanggal ng kasalanan, ayaw nilang maalis ang kanilang kasalanan. At ito ay minsan masyadong mababaw na pag-unawa sa tao o sa kalagayan ng hindi pananampalataya. Ang mga taong makikilala natin na hindi sumasampalataya kay Jesus ay hindi natin ma-describe exactly na kaya nila ayaw sa relihiyon, kaya nila ayaw sa Kristyanismo ay dahil sabik na sabik sila sa kasalanan. Gustong-gusto lamang nila yung pleasure that they enjoy in sin. Hindi ganoon ang nakikita natin. Kundi, ang paliwanag nga dito sa kabanatang ito, una, kaya nila ayaw lumapit kay Jesus. Ang isang paliwanag na nadaanan natin dati ay dahil siya ay liwanag. Si Jesus bilang liwanag ay magpapakita ng karumihan. At kaya magtatago sila at mananatili sila sa kadiliman dahil ayaw nilang malantad ang kanilang karumihan. Hindi na gustong-gusto nila yung karumihan, kundi nahihiya sila dun sa karumihan at ayaw nilang mailantad ito. So hindi ito sa gustong-gusto nila yung layo ng kasalanan, gusto nila na in control sila sa kanilang sariling buhay, na gagawin lamang nila ang kanilang gusto. Ang tinatanggihan nila ay hindi ang batas ng Diyos, kundi ang kaligtasan, ang pagtulong ng Diyos, ang kanyang pagkilos na siya ang gagawa ng kaligtasan. Hindi nila ito maipaubaya sa Diyos, kaya't hindi nila tinatanggap. So nung dumating si John the Baptist at sinasabi, ito ang tagapag-alis ng inyong kasalanan, hindi nila tinanggihan yun dahil ayaw nilang maalis yung kasalanan, ayaw nila ng ibang tagapag-alis ng kasalanan. Ang gusto nila, sila ang mag-aalis ng kanilang kasalanan. Hindi nila matanggap o hindi nila maunawaan
na hindi nila kayang maalis ang kanilang kasalanan at kaya sa tingin nila ang tama sa kanilang sariling pag-unawa ang mas tamang prinsipyo ng pamumuhay. Kami ang sariling kikilos para sa pag-alis ng kasalanan. Ito nga ang nakikita natin na kalagayan ni Nicodemo. Hindi natin masasabing itong si Nicodemo na halimbawa ng sa talatang ito ng hindi tumatanggap ng patotoo ni Jesus, hindi tumatanggap kay Jesus, ay hindi natin masasabing humaling na humaling siya sa kasalanan. Bilang isang Hudyo na lumago na bilang pinuno at tagapagturo ng Israel, ay siya ay tagapagtaguyod ng batas ng Diyos, ng lumang tipan. Siya ay siguro kung nakilala natin siya siguro ang isang tipo ng tao na kapag merong tukso, merong malapit na kasalanan, kinikilabutan siya. Mukhang ganun siyang tao na seryoso sa kabanalan, seryoso sa paglapit sa Diyos. Kaya patuloy siya sa pag-aaral ng lumang tipan, patuloy siya sa paggawa, ngunit hindi niya tinatanggap si Jesus. At yun nga, nakita niya na itong si Jesus ay gumagawa ng mga himala, gumawa ng mga tanda, at nakikilala niya na ang taong ito ay isang guro mula sa Diyos. Kaya't lumapit siya pa kay Jesus upang humingi ng karagdagang kaalaman. Ngunit sa patotoo ni Jesus sa kanya na sinabing wala sa kahit ano sa iyo ngayon ang magdadala sa iyo sa langit, kailangang ikaw ay bigyan ng buhay mula sa itaas. Wala sa kahit anong nagawa mo, sa kahit anong kabutihan mo, sa kahit anong pagsisikap mo sa pagsunod sa batas ang magdadala sa iyo sa langit. Ang kailangan ay isilang kang muli ng buhay mula sa Espiritu. At ito ang hindi matanggap ni Nicodemo. At kaya nga sabi sa kanya ni Jesus, nagpapatotoo kami sa aking mga nakita at narinig, ngunit hindi ninyo tinatanggap ang aming mga sinasabi, ang aming mga patotoo. Hindi nila matanggap ito, hindi nila matanggap na may ibang mag-aalis ng kanilang kasalanan. Ang nais nila, sila ang may hawak ng kanilang sariling kaligtasan. The world wants to keep salvation in their own hands. At kaya, makikita natin at magandang maunawaan natin na ito ang tunay na problema ng mga hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo. Ito ang problema kapag nakakakilala tayo ng mga taong hindi sumasampalataya. Meron tayong mga mahal sa buhay na hanggang ngayon hindi sumasampalataya at hahanapin natin ano kayang kasalanan yung hindi nila mabitawan. Minsan ay maraming mga hindi mananampalataya ang wala ka naman makitang kinakapitang lantarang kasalanan. Hindi dahil sa isang pagsaway na gustong-gusto nilang gawin kaya sila nananatili, kundi ang minsang natitira na lamang ay hindi nila mabitawan na ang kanilang sariling gawa ang dapat na magligtas sa kanila. At kaya nga, makakakita ka ng mga seryosong tao sa iba't ibang relihiyon na nagsisikap na pabutihin ang kanilang sarili. Makakakita ka ng mga Romano-Katoliko ng punong-puno ng bokabularyo ng Kristyanismo, ng pagsunod sa batas, pagsunod sa Diyos, paglilingkod kay Hesukristo, pagsamba sa Kanya, at ito ay kanilang pinagsisikapan na gawin. Ngunit wala pa rin yung pagbitaw sa kanilang sariling kapit, sa kanilang sariling kaligtasan. Hindi nila ito maipagkatiwala kay Jesus, na si Jesus lamang ang may hawak ng buong kaligtasan. Kaya nananatiling maging ang mga sa ating paningin ay well-behaved people at yung hindi kasalanan ang pumipigil sa kanila, kundi yung kanilang hindi kakayanang bitawan ang kanilang sariling kaligtasan. Gusto nilang ang kaligtasan ay nasa kanilang sariling kamay. Maaari nga na mayroong mga hindi lumalapit kay Jesus at patuloy na nananatili sa kanilang life of unbelief dahil sa kanilang pag-ibig sa kanilang kasalanan. Meron naman talagang mga ganon at minsan ito ang magiging dahilan din na ang mga nagpakilalang mananampalataya ay tatalikod sa pananampalataya dahil sa kanilang pagkiling sa kasalanan.
Ngunit ito ay makikita nating nakaugat pa rin ultimately sa kanilang pagtiwala sa kanilang sariling kamay, na hindi nila mabitawan ang kanilang sariling eternal destiny na sila ang gusto nilang magpasya ng kanilang pupuntahan. Hindi nila ito maipaubaya kay Jesus, kaya't hindi sila nakakapagtiwala sa kaligtasan. Kaya bagamat magkaroon man ng tagapangaral mula sa langit, magkaroon man ng malinaw na pagpapakilala kay Jesus ng kanyang salita, ito ay hindi pinaniniwalaan at ito'y dahil sa kanilang hindi mabitawan ang kaligtasan. Gusto nilang sila ang may hawak ng kanilang sariling kinabukasan. Kaya nga maaari nating maunawaan na ito'y isang tunay na problema maging sa mga mananampalataya din. Kaya kailangan ng palagiang pangangaral ng Ebanghelyo maging sa mga mananampalataya. Hindi na isipin natin dahil tayo'y sumampalataya na ay tapos na tayo at graduate na tayo doon sa gospel. Ang kailangan ng pinag-aaralan natin ngayon ay batas at kung paanong patuloy lamang na lumago sa pagsunod at lumago sa kabanalan, kundi ang ating paulit-ulit pa ring babalikan ay ang Ebanghelyo at ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan na sumunod sa batas. Ito'y nananatiling problema ng mga mananampalataya, ng mga kumilala na kay Jesus, tinanggap na si Jesus, pero nananatili sa kanilang kalikasan ang kagustuhan na panghawakan, na angkinin ang kanilang sariling kaligtasan. Kaya madali pa ring mahumaling na pagdudahan ng kanilang kaligtasan o subukan dagdagan ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling paggawa. Ito nga ang naging problema ng mga taga-Galacia na kaya't agad-agad at mabilis na sila ay lumilihis sa kanilang pananampalataya. Bagamat si Pablo ang nangaral sa kanila ng malinaw na ebanghelyo, ng isang purong ebanghelyo, ngunit ang dahil sa kanilang kalikasan na gustong sila ang may hawak ng kanilang sariling kaligtasan, may dumating lamang na nagbumulong nito ng ganitong klaseng pagtuturo. May dumating lamang na mga Judaizers na sinadjust ito sa kanila at agad-agad naman na sila ay nakukonvince. Mas madaling paniwalaan ito, mas angkop sa kanilang likas na paniniwala na sila ang may hawak ng kanilang sariling kaligtasan. Kaya't kailangan ng paulit-ulit at patuloy na pangangaral ng katotohanan ito na ang ating buong kaligtasan, si Kristo ang may hawak at dapat na sa Kanya ipinapaubaya, ipinagkakatiwala ang ating buong kaligtasan na sa Kanya tayo kakapit lamang. Ito ang makikita din natin na tinuturo na dito sa mga salita ni Juan, itong sinabi sa mula talatang 33, ang tumatanggap sa kanyang patutuo ay nagpapatunay dito na ang Diyos ay totoo, sapagkat siya na sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat ibinigay niya ang Espiritu nang hindi ito sinusukat. Iniibig ng Ama ang Anak at inilagay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay. Itong katotohanan ito, minsan siguro ay nailalayo sa ating pag-unawa ng Ebanghelyo na ang mas matibay na pundasyon ng ating kaligtasan, ng ating katiyakan, ng ating pagliligtas ay hindi na ikonbinsihin natin na iniibig tayo ng Diyos. Hindi ang konbinsihin natin na iniibig tayo ni Jesus, kundi ang mas matibay na pundasyon nito ay na iniibig ng Ama ang kanyang anak. Dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ito ang makikita nating mas matibay na ating mapagkakapitan, matutuntungan ng ating kasiguraduhan sa ating kaligtasan. Dahil daw sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak, ibinigay o inilagay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay.
Ang isang malinaw na tinutukoy dito na inilagay sa kanyang kamay ay una yung nakaraang talata, talatang 34, yung Espiritu. Ito'y ibinigay kay Jesus nang hindi ito sinusukat. Minsan nagiging nakakalito kung anong tinutukoy diyan, yung ibinigay niya ang Espiritu nang hindi ito sinusukat. Sa konteksto ng ating pag-unawa, ang mukhang tinutukoy dito ay ibinigay ng Diyos ang Espiritu kay Jesus nang hindi ito sinusukat. At ito ay mapapatunayan sapagkat kung atin lamang uunawain, ang Espiritu ay hindi ibinagkakaloob sa lahat ng mananampalataya nang hindi sinusukat, kundi merong measured gifts na ibinibigay sa atin, merong varied gifts na ipinagkakaloob sa bawat isa. At ang tinutukoy at nandito nga sa konteksto na hindi sinusukat ang pagbibigay ng Espiritu, kung ikabit natin doon sa sinabi sa sunod na talata na inilagay ang lahat ng bagay sa kanyang kamay, ay maaari nating unawain na si Jesus ang pinagbigyan ng Espiritu nang hindi ito sinusukat. Kaya ang kanyang mga salita ay mismong mga salita ng Diyos. At yung kanyang mga pahayag, patotoo kung ano ang tanging daan para sa kaligtasan, kung na ito'y sa pamamagitan na ikaw ay isilang mula sa from heaven, sa pamamagitan ng Espiritu, ito ay patutuong mula sa langit, mismong mga salita ng Diyos. At dahil sa Kanya pinagkaloob ang Espiritu, ito ang tanging paraan na yun ngang pinakamatinding problema ng tao, yung pinakaugat ng problema na mismong yung tagapagligtas ay hindi nila tinatanggap. Nandun na nga ang huling-huling pag-asa nila na maiahon mula sa kanilang pagkakabaon sa hatol at puot ng Diyos. Ang tanging nilang pag-asa para makaalis doon ay sumampalataya at tanggapin itong nag-aalis ng kasalanan. Ngunit ang nangyari nga, kahit si Jesus na, kahit mayroong heavenly witness at puspos ng Espiritu at siya'y nagpakilala sa mundo, ito nga hindi siya tinatanggap. No one receives Him. Paano ngayon magkakaroon ng whoever who will receive Him? Ito ay sinabi nga sa atin, nagmumula sa Espiritu. Paano makakapasok sa langit is to be born of the Spirit, sa pamamagitan ng Espiritu. At ito'y magmumula na hawak ni Jesus, na siya ang magkakaloob ng Espiritu, siya ang magdudulot na magkaroon ng pananampalataya, magkaroon ng pagtanggap sa mga taong sa kanilang kalikasan ay hindi tumatanggap kay Jesus. Kaya makikita natin dito ang ating buong kaligtasan. Si Jesus ang may hawak. Kung dito nga ay ipinagkaloob kay Jesus ang Espiritu na siyang pagsisimulan ng ating kaligtasan, siya nga rin ang maliban sa pagkasilang sa atin, ay ito'y ibibigay sa atin ang walang hanggang buhay. At kung ito ay nagmumula din kay Jesus, dapat nga nating unawain ito na hindi ito isang para bang binigyan ka ng yung binigay sa iyo yung one-time check na i-cash in mo lahat yung iyong kailangan, tas iiwan mo na si Jesus. Kundi yung walang hanggang buhay ay walang hanggang pagkakakabit kay Jesus para hindi ka nauubusan ng buhay. Kaya nga sa ating pagtatapos ng buhay na ito, ang ating eternal life ay harapan tayong na nakikipisan sa Kanya, kasama siya at nagpupuri sa Kanya dahil hindi tayo liliban sa Kanya. Kaya't yung ating buong buhay, yung ating buong kaligtasan, yung eternal life ay kay Hesukristo lamang makukuha. Kaya't itong dapat na ating laging mapaalala sa atin, ang buong kaligtasan ng may hawak nito ay si Jesus. At tama lamang na ipaubaya sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya ang ating buong kaligtasan sa pananampalataya. Isang makatulong sa atin na maunawaan ang itong paghawak ni Jesus sa ating buong kaligtasan ay kung paano naipaliwanag ang lengguwahe na ito na He has given all things
placed all things into the hands of His Son. Ito'y mauunawaan natin sa isang sinabi ni Jesus sa kanyang panalangin sa John chapter 17 verse 2. Sa panalangin doon ni Jesus, kanyang dinadalangin na you have given Him, tinutukoy niya yung kanyang sarili, you have given me everything, all authority to give eternal life to all you have given me. So, pinagkaloob mo sa akin na ipagkaloob na ang otoridad na magkaloob ng walang hanggang buhay sa lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. So, ito ang kabuuan ng pagbigay ng kaligtasan. Para bang ang nangyari ay noong tinitignan ng Diyos ang tao sa kanilang kasalanan, sa kanilang pamumuhay sa kadiliman, walang pag-asa para sila ay maligtas. At kung dahil ganoon na sila ay hindi maahon ang kanilang sarili, sila ang umako, ang Diyos at ang anak ang umako ng kaligtasan. They took matters into their own hands, or in the words of the text, ay inilagay ng Ama ang lahat ng otoridad na magligtas doon sa kanyang anak. Sa kasaysayan ng mundo, ng mga hari sa mundo, marami sa kanila ang pinagdududahan ng kanilang sariling anak. Dahil ito nga ay sa kanilang, dahil bilang mga hari, meron silang mga hangarin, meron silang mga kagustuhan na mangyari sa kanilang kaharian na tinaguyod nila ng kanilang buong buhay. At ang mangyayari, ipapasa nila ito sa kanilang anak. At dahil bibitawan nila ito at bibitawan nila yung kaharian, ay hindi nila mabitawan. Minsan pagdududahan nila o kakalabanin nila yung mismong kanilang sariling anak dahil hindi sila nagtutugma. Pero hindi ganito ang Ama sa langit at ang kanyang anak. Ang Ama ay iniibig ang kanyang anak, kaya't sila'y merong pagkakaisa sa layuning magligtas ng mga makasalanan, at sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang anak ay ibinigay niya ang lahat sa kamay ng anak. At ngayon ang anak, si Jesus, ang may hawak ng ating buong kaligtasan, at sa kanya ito nakasalalay ang ating buong walang hanggang buhay. Kaya nga makikita natin ang isang maaari nating tignan ang yung tinuturo sa atin ng talatang ito. Noong inaalok si Jesus sa tao, noong si Jesus ay isinugo sa mundo at siya'y ipinakilala bilang tanging tagapagligtas na mag-aalis ng kasalanan, ang tanging pag-asa ng mga makasalanan na sila ay maalis sa puot ng Diyos. Nung siya'y ipinakilala, bagamat siya'y mabuti, nagpakilalang siya'y punong-puno ng pag-ibig, hindi pa rin siya tinanggap ng tao. When God offered Jesus to us, ang mga tao ay hindi siya tinatanggap. Pero ito ang naging pagliligtas ng Diyos. Imbis na ialok lamang si Jesus sa tao, ang ginawa niya ay ibinigay niya ang mga tao kay Jesus. Kaya ito ngayong si Jesus ay niyakap ang kanyang mga tupa, niyakap niya ang mga taong ibinigay sa kanya. At ito'y iingatan niyang buong buo dahil ito'y mula sa pag-ibig ng Ama para sa kanya. Kaya mas sigurado tayo dito na sa pagliligtas dahil ito'y nagmumula sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak. Dahil sa pag-ibig ng Ama sa kanyang anak at sa pag-ibig ng anak sa kanyang Ama ay tinanggap niya itong kaloob ng Diyos na mga hinirang na maibigay sa kanya. Ito nga ang lengguwahe ni Jesus mismo sa John chapter 6 na ito ang kalooban ng Diyos na walang mawawala sa lahat ng mga ibinigay niya sa akin. Ito ang tinutukoy niya ay yung mga ibinigay na sumampalataya sa Kanya. At itong mga ibinigay sa Kanya ay hahawakan ni Jesus bilang kanilang pastol, at sa Kanyang kamay hindi niya ito bibitawan dahil ito ang kalooban ng Kanyang Ama na Kanyang iniibig. Kaya ganito natin tingnan ang ating kaligtasan na tayo ay ibinigay ng Ama sa Kanyang anak.
At ito'y kaluguran ng anak na ingatan tayo, kaluguran ng anak na tayo ingatan sa ating buong buhay. At ito ang nagpapalakas sa atin na mamuhay para sa Diyos, mamuhay ng may pag-ibig sa Kanya bilang pasasalamat sa Kanyang pagkalinga. Doon nga sa panimula ni Juan sa kanyang aklat, noong nilatag niya yung kalagayan ng mundo na pinakilala si Jesus sa mundo, but the world did not receive Him. He came to His own, but His own did not receive Him. Pero nagkaroon ng pag-asa, sinabi niya, but to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to be children of God, who were born not of the will of man, not of blood, nor of the will of man, nor of the flesh, but of God. Itoong kanilang buhay, yung kanilang pagtanggap doon kay Jesus ay nagsimula dahil sila'y ibinigay ng Ama doon sa anak. Dahil kumilos ang Diyos sa kanila at kinalugdan ni Jesus na ipagkaloob ang Espiritu sa kanila upang sila'y pagkalooban ng bagong pagsilang at ng walang hanggang buhay. Yun ang kaya sila nagkaroon nitong pagtanggap kay Jesus at kaya sila ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya dito sa nakikita natin na ginagawa ng Diyos sa kanyang pagliligtas na siya ang kumikilos sa lahat, siya ang nagdadala kay Jesus. At hindi lamang na inaalok si Jesus sa makasalanan, kundi dinadala niya yung makasalanan kay Jesus. At si Jesus ay mainit itong tinatanggap. Sa ganitong pag-unawa, maaari tayong mabigyan ng pagpapalakas ng ating loob sa pangangaral ng kanyang salita. Kung ang pagtawag sa mga makasalanan ay nakasalalay sa atin, lagi tayong mangangamba kung ang bawat salitang ating sasabihin ay eksaktong tamang doktrina, eksaktong tamang tono ng pagkakabigkas na walang bahid ng kahit konting kasalanan, ng kahit konting kamalian, kaya't wala sigurong mga ngaral, wala sigurong mga ngahas na magsalita. Ngunit sa biyaya nga ng Diyos, siya ang kumikilos sa likod nung nagsasalita at sa likod nung nakikinig. At ang kanyang, sa kanyang pagkilos ay dinadala niya itong mga makasalanan na tanggapin si Jesus na inilalagay sa kanilang harapan. At kaya nga, ito din ang dapat na panghabang buhay nating hinahawakan na ang ating buong buhay ay pamumuhay kay Kristo, in Christ. Sa ating ng buong buhay, siguro pagkatapos nga nating sumampalataya, tama naman na ang ating inaatupag ay ang paglago sa kabanalan, paglago sa pag-ibig sa Diyos, paglapit pang lalo kay Hesukristo at pagpuksa ng bawat nananatiling kasalanan sa ating puso. Ngunit kung ito ay nandoon sa pagdududa, nangyayari na naniwala ako, tinanggap ko si Hesukristo, pero ngayon meron akong mga nakikitang kasalanan. Kung ito ay kakalabanin mo mula sa pagdududa na ang Diyos ay binihisan ka na kay Hesukristo, ang lahat ngayon ng iyong pagkilos ay may bahid ng pagtuntong sa iyong sariling gawa. Meron ngayon itong nababahiran at nadumihan lang lalo ang lahat ng bunga na sinusubukan mong gawin. Pero tulad nga ng ituturo sa atin ni Jesus sa pagdating sa Kabanatang 15 ay walay sa akin, liban sa akin, wala kayong magagawa. Kaya't ang lahat ng ating paghahanap ng bunga, paghangad na magkaroon ng bunga ng pag-ibig, ng paglaban ng kasalanan ay laging sa pagkapit lamang natin kay Jesus. Habang tayo ay nakakabit kay Jesus na siyang the true vine na pinagkukuhanan ng ating buhay, doon magmumula ang lahat ng ating paglago sa kabanalan, paglaban sa kasalanan, ay dahil nandito tayo kay Jesus at alam natin bahagi ito ng kanyang pagligtas sa atin dahil siya nga ang may hawak ng ating buong kaligtasan.
Sa isa pang kasabihan na may kinalaman sa kamay ay yung paghuhugas kamay. Yun ay kapag ito naman gusto mong bitawan ang responsibilidad. At ito'y nagsimula o nagmula talaga, matitrace ito etymologically, na ito'y nagmula kay Pilato. Doon sa salaysay na si Pilato upang hindi angkinin, gusto niyang hindi maibilang sa kanya ang responsibilidad na itong si Jesus ay naipako sa krus, ay naghugas siya ng kamay. Ito ay ang kanyang pagtanggi na may kinalaman siya dito. Ito ay nandoon sa kabila noon o katabi ng pangyayaring iyon. Ang ginagawa ni Jesus, hindi tulad na ni Pilato na naguhugas kamay, si Jesus ay kinukuha niya sa kanyang sariling kamay na ibinigay ng Ama na sa kanya ang lahat ng kailangan para sa kaligtasan. Jesus took matters in His own hands. Dahil nga walang ibang makapagliligtas dito sa mga makasalanan na ibinigay sa kanya ng Diyos, kaya't siya ang kumilos, siya ang ginawa niya ang pangailangan, binayaran niya ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan sa krus. At hanggang doon nga ang pagpasan ni Kristo ng buong responsibilidad ng ating kaligtasan, kaya tayo'y maglagak ng ating pagtitiwala sa Kanya at sa ating buong buhay. Ang ating bawat pagkilos, bawat bunga na ating hinahangad na makita sa ating buhay, hanapin natin in Christ, not outside of Christ. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Muli na nagpapaalala sa amin na ang aming ngang buong kaligtasan ay si Kristo ang may hawak. Sa maraming pagkakataon, Panginoon, ay nananatili sa amin ang kalikasan na angkinin ang aming kaligtasan, na mas magtiwala sa aming sarili, minsang pagdudahan na si Jesus na nga ang gagawa ng aming buong kaligtasan. Ito'y minsan nagmumula sa kagustuhan na gumawa ng mabuti, na gumawa ng naayon sa iyong batas, ngunit ang naidudulot pa nito lalo ay mga pagkilos at paggawa na hindi nagmumula sa pananampalataya, hindi nagmumula sa pasasalamat sa iyo, at kaya't mas lalo itong nakadudumi lamang sa aming kasuotan sa iyong harapan. Kaya nga, dalangin namin, Panginoon, na muli palagi mong ipaalala sa amin na si Kristo ang may hawak ng aming buong kaligtasan, at na ito'y tama lamang na ipagkatiwala namin ang buong kaligtasan namin sa Kanya. Bilang inibig mo at bilang umiibig sa iyo, si Jesus ay malugod na iniingatan ang lahat ng Kanyang mga tupa, iningatan ang lahat ng mga ibinigay mo sa Kanya bilang Kanyang kaluwalhatian na kakasamahin at pagbubuhusan ng pag-ibig sa buhay na walang hanggan. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na mamuhay sa katotohanan ito, at sa aming buong buhay ay lagi kaming may pasasalamat at pagkamangha sa iyong biyaya. Nang sa gayon ay kami lalo pang lumago sa pananampalataya at lalong mapag-init ang aming kagustuhan na maglingkod sa iyo, na magbunga para sa iyong kaluwalhatian, at idalhin sa iyo ang papurit pasalamat na narapat sa iyong biyaya. Samahan mo pa kami sa buong araw na ito at patuloy mong ihayag sa amin ang yaman ng iyong biyaya, kung sa aming buong buhay ay luwalhatiin ka namin at papurihan. Po aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.